Lalong tumindi ang mga protesta ng iba't ibang grupo sa Cebu sa gitna ng mga reklamo sa patuloy na suliraning panglipunan ng anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na ang nag-iinit na diskusyon sa mga flood control projects. Naganap ang mga aktibidad kahapon araw ng Linggo, Setyembre 14 sa Plaza Independencia sa Cebu City. Ilan sa mga lumahok sa protesta ay ang mga kabataan, mga manggagawa, at mga civic-oriented groups na nagpahayag ng kalampagkadismaya at galit sa bilyon-bilyong pisong pondo ng gobyerno na nilulustay dahil sa katiwalian habang ang publiko ay nagdurusa sa mga bunga ng mga nabigong proyekto. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, sinabi ni Edward Vigas, ang convener ng panaghiusa sa Yanong Sugbuanon batok sa korupsyon, na walang politikal na layunin ang kanilang rally at naglalayong iparating sa pambansang pamalaan ang galit ng mga Cebuano sa katiwalian ng Department of Public Works and Highways, mga pribadong kontraktor at mga pinangalan ng kongresista at senador na umaasang may makukulong dito. Iminungkahi ng mga organizer na bahagi lamang ito sa mga nalalapit na mga rally sa buong bansa sa buong linggo na magtatapos sa Setyembre 21 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ng diktador na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong dekada 70. Well, ang activity natin ay yung isang kilos protesta para iparating sa bansa, no, sa bayan na we are totally against yung ginagawang korupsyon, no, sa mga buhis ng mga tao. Sa mantalang naghihirap yung mga ordinaryong tao, here comes yung pera nila ninanakaw, hindi maganda. Ating napakinggan si Edward Vigas, convener ng panaghiusa sa Yanong Sugbuanon batok sa korupsyon. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!